Maligtad po yung pangit, yung previous administration. At hindi malayo, talagang desidido sila sa pag-plot against the President, mga kababayan. Kasi sukol na ang mga Duterte ngayon, pati yung kanyang barkada na si Pacquiao. May freeze order na po yung Court of Appeals sa mga assets, bank accounts ni Pacquiao. Yan po. Damay pati Seminay, Court of Appeals freezes assets of Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ. Pati yung consultancy fee na 1 million ni Jason Sapo sa Seminay, damay. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. So other than mga kababayan di congressman na kinuyog si Inday matapos na magpalabas ng statement that Filipinos deserve better daw, na malinaw na direktang pag-atake sa Marcos administration, hindi lang pag-atake, paninira. Sa Marcos administration, pati ngayon yung grupong 31 million na movement, tinabla na rin mga kababayan si Inday. Sabi ng 31 million movement sa kanilang open letter kay Inday, Filipinos deserve a better BP. Ito yung tama po mga kababayan. Kasi yung Vice Presidente po, 2 years, lumaspag ng 500 million plus na pondo from the taxes of the Filipino people para lang sa kanyang security at 125 million confidential funds in 11 days. Wala mang contribution mabuti sa ating bansa. Tapos, may gal pa siya mga kababayan na magsabi, ginamit pa siya yung mga Muslim, nagalit tuloy yung congressman na Muslim, si Adjong. Pinulitika mo niya yung mga Muslim, sabay-sabay pong umatake yung mga congressmen, tinabla si Inday. Bumanat ngayon mga kababayan yung 31 million movement, ito yung mga bumoto kay Inday. Noon mga kababayan, kaya 32 million yung boto niya, yung 31 million mga Marcos supporters. Sabi ko sa inyo, sa Okta Research po, 16% man lang sila, 36% sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong. Nitong sinasabi ni Inday na Filipinos deserve better po, reading between the lines, malinaw po na gustong mag-ala GMA si Inday. Ayan po, we Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. Di ba malinaw mga kababayan na 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong gusto na niyang palitan? Kaya dinesignate niya yung sarili niya as, inappoint niya yung sarili niya as designated survivor. Di ba ba? O ngayon, ang tanong natin sa ating mga mamamayang Pilipino, payag kayo sa kanilang plot? Ayaan ba ninyo mga kababayan ang ganitong plano nila? Patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi sabi ni Inday, Filipinos deserve better po. Tapos uupo siya bilang successor, siyempre, Vice Presidente. Then pwede siya mga kababayan mag-seek ng re-election. 10 years. 2028, pwede pa siyang tumakbo. Pag halimbawa, siya makaupo bilang Pangulo, replacing the President. Tulad ng nangyari kay GMA, mga kababayan. Malamangan niya, Mr. Maravilla, si GMA yung tahimik na nasa likod nito. Magbarkada sila, pero medyo dumistansya. Pero, mga kababayan, sabi nga, silent water runs deep. Pag ang tubig daw na tahimik, asahan mo na yan ay malalim. Nanahimik si GMA, tapos biglang dumikit mga kababayan kay Martin. Hindi na siya makadikit sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi na siya sinasama sa mga biyahe sa abroad. Ngayon, sabi ni GMA doon sa isang pagtitipon mga kababayan sa Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Davao Region, basta niya imbitahan mo ako, pumunta siya doon.
Ngayon tahimik lang. Pag ang tubig daw na tahimik, mga kababayan, asahan mo ay malalim. Ibarkada siya ni Inday. And I think sa reading ko lang po, pwedeng mali ako, pero pwedeng malapit sa katotohanan yung ating analysis. Sa galawan po ni Inday ngayon, reading the between the lines, yon ang gusto niya kopyahin. Gusto na talagang to make over. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. O, di ba? Atat na to make over po. Kasi we Filipinos daw deserve better. Ibig sabihin, pangit yung ginagawa ng ating Pangulo. Maligtad po yung pangit, yung previous administration. At hindi malayo, talagang desidido sila sa pagplot against the President, mga kababayan. Kasi sukol na ang mga Duterte ngayon, pati yung kanyang barkada na si Pacquiao. May freeze order na po yung Court of Appeals sa mga assets, bank accounts ni Pacquiao. Yan po. Damay pati Seminay, Court of Appeals, freezes assets of Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ. Pati yung consultancy fee na 1 million ni Jason Sapo sa Seminay, damay. Pati yung mga allowance ng mga banateros na nagpo-programa, mga kababayan, sa yung sweldo nila, nagpo-programa sa SMNI, pati ni Celis at saka ni Badoy, damay. Malamang pati yung pasweldo ay yung attorney's fee ng ganyang mga abogado, madamay rin. Di ba? At ngayon, mga kababayan, lalong tumitindi yung ugong na baka pumasok na yung Interpol, kalad ka rin sinigaw. Other than yung ginagawa, mga kababayan, ng Quad Committee ng Kongreso sa investigasyon ng mga criminalities na konektado sa Pogo na namayagpag, mga kababayan, during the Duterte administration, konektado pati sa AJK at so kung ano-ano pang mga criminalities sa drugs. Sabi ni Congressman Ace Barbers, so namumuro na sila. Kaya malamang sa malamang, mga kababayan, talagang desidido sila to make over. Pero ano niya, Mr. Maravillas, ang reading mo? Magtagumpay kaya sila sa kanilang panggagatong sa people power or sa plot ng kudita? Malabo po. Yung vlogger nga po nila, trying hard sa paninira, si Marlica, yung witness niya, hindi man pinapansin po ng Congress. Yung Congress naman ngayon, yung sinisiraan ni Cathy Binag. Yan ang latest ngayon. Pero krinos examine po ng isang abogadong vlogger, yung mga payag ni Cathy Binag. Malabo talaga. Kaya malamang si Bato, si Senator Bato, hindi man po ipatawag as witness sa investigasyon, mga kababayan. Hindi magpapatawag si Bato kasi mapapahiya lang po, tulad ni Jonathan Morales sa PDEA leaks na ang intensyon po in aid of destabilization. Nasunog si Morales. Si Morales ngayon po convicted sa kaso perjury. Yan latest ngayon, ibigay ko po sa inyo. Ayan po. Natulang guilty. July 30, 2024, City of San Fernando, Pampanga. Sabi dyan, every interest of public policy demands perjury be not shielded by artificial refinements and narrow technicalities. For perjury strikes at the administration of the laws. It is the policy of the law that judicial proceedings in judgment be fair and free from fraud, and that litigants and parties be encouraged to tell the truth, and they be punished if they do not. Wherefore, accused Jonathan Morales Apruebo is hereby found guilty beyond reasonable doubt of perjury as penalized under the Article 180 of the Revised Penal Code, and is hereby sentenced to suffer the penalty of imprisonment of 4 months, of arresto mayor, medium, and a fine of 1,000 pesos with subsidiary imprisonment in case of insolvency. So decided July 30, 2024, City of San Fernando, Pampanga. Promulgated open court on August 7, 2024. Signed Acting Presiding Judge Jason B. Alqueros.
Perjury po. Ang ibig sabihin sa simple term, sinungaling. Nagpalabas ng false, untruthful testimony. Perjury ang kaso. Kaya sunog po sa cross-examination sa Senado si Morales sa PDEA leaks kasi gawain niya magsinungaling, magtahi-tahi ng kwento. Sabi ng ating Pangulo, jukeboxan niya. Basta't naulugan na niya yan na niya yung reputasyon niya. Kakanta. Kaya siguro nagdadalawang isip si Bato na yung bagong testigo ni Maharlika, si Cathy Binag, i-invite sa Senado. Pero ako, ang challenge natin, invite po ninyo Bato para magkaalaman na. Pag hindi, baka yung Congress ang mag-invite kayo, ipatawag itong si Cathy Binag, tumakas. Mag-ala-alis goo at mag-alapakyo. Diba? Kasi ngayon po, ang sinisiraan ni Cathy Binag, yung Congress na, kasi naging kwan daw siya, naging staff din daw siya sa Congress. Nagtrabaho siya doon sa jowa niya ng congressman. Mamaya, iparinig ko sa inyo, yung interview ni Maharlika. May bagoan niyang revelasyon. So, iyan ang strategy nila. Manira ng manira para gatunangan po ang people power. Wala man po maniwala para iluklok si Inday. Yun ang ibig sabihin mga kababayan nitong statement ni Inday that Filipinos deserve better. Sino palpal po ng 31 million movement other than yung mga congressmen? Sabi ng 31 million movement, Filipinos deserve a better BP. Ito yung mga bumoto kay Inday, kaya 32 million yung boto niya. Ang 31 million galing sa mga Marcos supporters. Ngayon, sinusuka na si Inday. Kaya malamang yung pangarap ni Inday mga kababayan na maging presidente sa 2028, malusaw ng tuluyan. Sabi dito, yes madam, a vice president. We do not deserve a vice president who escaped to Germany to watch a Taylor Swift concert while Manila was flooded. Sa Pulagan po. Introduction pa lang po. Basag na si Inday. We do not deserve a vice president who endorsed her father's only solution to fix Metro Manila's flooding, which was to pour billion into the Manila Bay Dolomite Sand Project. We do not deserve an absentee vice president who instead of urgently aiding calamity victims and offering constructive solutions used the misery of her fellow men as an opportunity to compose lies, blame others, and hide her father's failures. Supalpal ng todo mga kababayan si Inday. We do not deserve a vice president who acted as cheerleader for her father's bloody drug war which claimed the lives of innocent children. We do not deserve a pro-China vice president who not only refused to condemn Beijing for stealing our territory, assaulting our soldiers, harassing our fishermen, but treacherously encourages such acts. We do not deserve a vice president who acts not as a leader of a nation but as an apostle of Kibuloy and an enabler of her crimes against women and children. Mabilis pa sa kidlat mga kababayan si Inday sa pagpalabas ng mga statements favoring Kibuloy kaysa mga kababayan yung napaka-importanting issue sa West Philippine Sea. We do not deserve a vice president whose sense of entitlement leads her to aggressively demand as if it were her royal birthright to keep 400 personal bodyguards whose salaries and equipment cost taxpayers $500 million a year. We do not deserve a vice president who failed miserably
as Education Secretary, leaving the running of DepEd to a few of her loyal but unqualified underlings, which resulted in the worst failing test scores of our children in history. Itok. Ano? Gusto nyo pa? We do not deserve a Vice President who threw tantrums when her request for millions in confidential funds was denied for lack of basis. We do not deserve a Vice President whose office costs us hundreds of millions of pesos a year, but when in times of crisis is missing in action, cheers for the enemy, sides with criminals. Ganon katindi, mga kababayan, katalim ng buwelta ng 31 million voters ni Inday na mga Marcos loyalist. Kaya siya nagka-32 million kasi yung puwaki, yun ang mga DDS. Yes, Madam Vice President, we do not deserve you. The Filipino people deserve better. Halos mapulbos po si Inday sa mga matatalim na salitang binitawan ng 31 million movement. Ngayon, sa pagtantrums ni Inday sa pagbawas ng kanyang security, binanatan po siya ni Congressman Dan Fernandez. Sabi kasi ni Inday, ang Pilipinas may mga representante sa Kamara dapat na nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa police to population ratio. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay may representante na imbes na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit na sumausaw sa issue ng iba. Sabi po ni Inday. Ngayon, buniltahan siya ni Congressman Dan Fernandez ng Laguna, Chairman Committee ng House Committee on Public Order and Safety. Sabi ni Dan Fernandez, I hope na siguro yung 400 na bigay sa kanya, I think she have to be thankful to the government for giving that number of the armed forces, soldiers. Kasi kung titingnan mo, mas marami pa yung nakatalaga sa kanya kaysa sa ibibigay natin sa bawat isla ng ating bansa. Kinumpute po ni ginamitan ng matiks-matiks. Mas marami pa niya kaysa mga sundalo, pulis na binibigay natin sa bawat isla ng Pilipinas. Yung security ni Inday. Dapat niya magpasalamat siya. Ngayon, sabi ni Marlica, may panibagong revelasyon daw yung witness nila na hindi pinapansin ng mga senador. Kaya galit yung mga nauso. Dami ng mga netizens po. Paano pansinin na niya yan? Na lahat man lang marites yung sinasabi. And siguro si Senator Chis Escudero, kaya hindi gumagalaw si Bato, hindi yun papayag na walang vetting sa testigo. Kasi napapaya yung, yung Senado. Dapat may proper vetting po na yung testimony ng isang witness po. Sigurado, hindi yung mga hersays po, kwentong barbero, marites po. O yan na naman po yung sabi ni ni Marlica sa latest niyang vlog, panibagong revelasyon with Cathy Binag. Ang binabanatan dito, yung Congress na. Pakinggan ninyo mga kababayan ng panibagong panira. For the future of your children and for your grandchildren. So, during that time, nasa Congress ka, how many Congress years naman ka nag-stay? And ano yung nakita mong, kumbaga, talamak o rampant corruption o pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pagnanakaw daw, corruption sa Congress. Yung Chief of Staff ni Tony Boy, so he requested me to be the one to be Tony Boy's Chief of Staff, right? So, sabi, ayoko pa nga. Kasi nga ayoko talaga. Alam mo, di ba parang hindi ko talaga ayoko whatever. Kasi naririnig ko na at nakikita ko in a way. So, yung makapasok ng through and through, I've seen it. Like, they get commissions, they offer commission, contractors and everything. And it's sad kasi talagang
Yung iba dyan, talagang kumukuha ng malaki. Yung parang paano na magiging quality yung project. And that's one of the reason ba't ako na-attack. So, I think kailangan ng i-invite kung ayaw ng Senado, i-invite si ipatawag ng Congress itong si Cathy Binag para i-cross-examine po. Paano niya nasabi na talamak ang korupsyon sa Kongreso? Mag-present siya ng mga ebidensya. Baka ang mangyari nito, katulad ng mga akusasyon po ni Ka Eric Celis. Pagdating ng oras, ayaw na kontempo. Nakulong si Ka Eric at biglang kumambyo, mga kababayan, tungkol sa kanyang akusasyon sa bilyon na traveling allowance na ginastos ni Speaker Martin Romualdez na wala man palang katotohanan. You see? Ito yung sinasabi dito. So, kailangan detalyado sino-sino ang mga congressmen na nagnanakaw. May mga nahuli ko. Nahuli daw niya eh. Like, one time when I took over, nakita ko na may projects, tapos nabid na, okay? So, I'm okay with it. Kaso, na-alarm ako nung when they are following up because they give na raw. Nagbigay na raw sila ng advance. Sabi ko, alam mo yung anong advance? Okay. Hang on. Okay. Sabi mo, nahuli ka. When you say nahuli, that's under the office of your ex-partner, Tony Boy Florendo. Right? Yes. So, sino yung nahuli mo? And yung asawa niya kasi, yung partner niya, hindi man talaga asawa, yung partner niya, mga kababayan, dating congressman. So, kailangan pati yung dating congressman, si Florendo po, ipatawag kung gaano katotoo itong sinasabi ng kanyang ex. Para po magkaalaman na, kasi ginagamit yung panira. Mga kababayan, una yung siniraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa isyu ng pulburon. Ngayon naman, yung Congress, pag hindi po ito pinatawag ng Kongreso, mamimihasa po ito, mga kababayan, sa kanyang pagsisinungaling, sa kanyang panggugulo, mga kababayan, na ginagamit ng mga nausog. Si Marlica, ginagamit ng nausog para siraan po ang ating administrasyon. Sabi ko nga po, krinos-examine ng isang vlogger na abogado yung mga statement ni Cathy Binag. Iparinig ko po sa inyo. Ayan o. The cross-examination of Cathy Binag, the alleged witness of the never-ending Pulburon saga. Ito, krinos-examine ng isang abogadang vlogger, batas with Attorney Claire Castro. Pakinggan po natin yung kanyang cross-examination. Dito natin masasabi ng mga statement ni Cathy Binag, Marites. So, pakinggan natin yung cross-examination ng isang abogada. Case. Kasi personal niyang buhay yun. And it's not related doon sa niya. Yung ita-testify niya na na-witness niya na ginawa. Sa go. Okay? So, hindi natin ita-take up yun. So, ang ipapresent lang natin dito is paano ka nakarating doon sa bahay na yun for you to testify na you witness the incident. Yung pagsinghot. Okay. So, start natin ha. Start natin. Yan kasi yung kwento eh. For sure, nakilala mo si Marcos Jr., di ba? At si Mos, dahil mga kaibigan sila ng iyong ex-partner na si dating Congressman Tony Boy Florendo. Yes. Right? In that case, di ba? In that case, mga QB, there's already admission. There's already an admission Si attorney. na hindi siya ang kaibigan nila PBBM. So, may admission na niya, hindi man siya kaibigan. Ang kaibigan ay si Tony Boy. Ang kaibigan ay si Tony Boy. Diba? So dito pala, lumalabas, hindi siya close. There's admission. Ang mas close ay si Tony Boy. So 1 point yun ha. Tignan natin. 1 point yun, hindi siya close, hindi siya kaibigan. Si Tony Boy ang kaibigan. Let's go. Yeah. So, nung inilabas ko ba, Miss Cathy, yung video dito sa LA, napanood mo, di ba? Ano yung unang reaction mo nung nakita mo? Unang reaction ko? Yes. I know na, alam ko naman na they're doing it. You know? 1 point. Tinanong siya about the video. Kung ako yung kalaban na lawyer, I will object.
Objection, Your Honor. Anong ground? The witness is not privy. First, question. And who captured the incident? Hindi siya privy. Using any Kaya gadget? marites lang po, chismis. Hindi, di ba? Hindi. Sabi niya kasi napanood lang. Napanood mo ba? Oh. Can she testify Walang on the personal knowledge authenticity siya. of the video? Masasabi niya ba kung authentic yung video? Hindi. Oh. Wala siyang alam sa video. Una, hindi siya gumawa ng video. Yeah. Wala siyang participation sa video. Yes. Hindi siya present nung kinunan yung video. Yes. So, bakit siya tatanungin kung anong reaksyon? Propaganda Another po. Is Malinaw. she an expert witness Hindi siya expert witness. to give Marites an lang siya. expert opinion on the video? Oh, kita mo? Hindi. Kaya hindi siya pinapatawag So, dapat ng Senado, ni Bato. Diba? Ma-o-object ka sa court. Daming Diba? butas po. She is incompetent. Incompetent. Diba? Objection dyan is, she is incompetent to answer the question considering Pang-propaganda that lang po she is not talaga. privy to the video. She is Panira not the lang sa author ating of the video. Pangulo. She was not the one who took the video Oh. or captured the video or the incident. Diba? So, ang question na to, hindi nararapat kay witness. Wala siyang alam doon. Wala siyang alam Wala siya para dun. magkwento. Siya present dun. Okay? Pero syempre, Hindi siya expert kwentuhan lang naman witness. to eh. Pasok. Pero Yung syempre, pag sa authenticity court, tinuturuan ko ng kayo. paggawa Ha? ng video. Hindi natin, sinabi ko nga, hindi ko sasabing sinungaling dito si witness, pero iisa-isahin natin kung saan may mali. Okay? Now, next. Wow. I know that. So like, kasi nung first time kong na-meet sila, they're doing it talaga. Di ba? Okay. Oh. Question. First time that she met them. Sino yung them? Okay? Tanong agad yan. Sino yung them? The first time, unang pasok mo lang, they did that in front of you? Which is impossible po. Oh, sige. At May tanong ganon? yan is, aside from your verbal assertion, mali ba sa sinasabi mo? Anong proof mo na they did that in front of you on the first time that you met? Pwede ba yun? Diba? Madaling magsalita eh. Madaling magsalita. Okay? So, what was the occasion? Magtiwala Para sa mapunta ka sa bahay. stranger na may ginagawang illegal, yung Ano pagsinghot. okasyon para dalhin ka sa Malabo bahay? po. Sabi yata niya dito is 2012. So, tanong natin, kailan ba kayo nagkarelasyon? Kailan kayo nagkarelasyon ni Tony Boy? How close were you at the time na ni Tony Boy? Bakit hindi ka kakilala nung close friends niya? Diba? At nung una ka, mamaya, susunod-sunod natin to. So, di ba? The first time that she met them, ginawa niya na. Which is questionable. Doon pa lang, questionable. So, dapat marami matanong dito. Okay? Daming question po, daming butas. Ito nga yung sinasabi ko. Kasi, when you run as a public official, See? Tumalon, di ba? Tumalon bigla. Justifying na. Wala pa napuprove dito, wala pa ito napuprove na gumagamit talaga sila, verbal assertion niya lang, sinabi niya lang, taloy siya na sa ibang issue. Propaganda Taloy nga. siya. O, being a public officer, you are obliged. Ang daming to tell the truth, nauuto, something to that mga effect. kababayan. you owe it to the Yung mga people. viewers When ni Maharlika, kung yung uto-uto. nag-a-ask sa'yo, Tapos you sinishare sa don't akin ko, ask your, gustong parang mangyari na ng magsalita mga for you, diba? Kasi supporters ni Maharlika. Pati ako, gustong i-influensya. Hindi man po ako oto-oto na tulad ninyo. Mahina yung ulo. Okay. So, my question, Madam Witness, di ba? Dali ninyong maniwala sa kwento eh. How? Kasi, Isa tanda ko nang ito sa trabaho bilang isang journalist. Maluloko ninyo ako. Huwag ako
cross tayo eh. Did you have any concrete material, any concrete evidence to prove that they did that act? Yun. Kasi you're already jumping into conclusion that, and you want to present to us that they did that and they are obliged, Tagalogin natin ha, kasi baka iba, they are obliged to explain to the people when in fact you have not yet given any concrete evidence that they did the act. Di pa nila nakikita eh. Hindi pa nila napoprove. Ano agad yung explain? Nandun pa lang tayo, di ba? Sabi niya, the first time that she met them, they were doing it. Doon pa lang. Tapos ngayon nag-explain na. Admit it. I-admit mo na agad. Maglilay pa lang pa tayo ng foundation. We have to lay the foundation. Wala pa tayo sa foundation, no? Nasa conclusion ka na. You have to say sorry. Wala pa tayo sa ebidensya eh. You see? Diba? So, number one, parang sa akin is, okay, malay mo nga, di ba, na sinasabi mo rin naman yun, Maharlika, malay mo nga, nagbago. Malay mo nga, hindi mo alam, di ba? Malay mo naman, few months, nagbago, whatever. Admit your mistake. Di na... Okay, Madam Witness, again, before the accused, accused tayo kasi dito, before the accused could say sorry, prove to me, prove to us na ginawa niya. Yun Tama. Kasi, bakit magsusori kung wala mang ginawa? Not just verbal. Tama. Hindi lang salita. We need evidence na hindi mo niya pa napoprove. Pero gusto mo na yung tao mag-sorry sa public. Diba? Para isipin ng mga Pilipino. Yun ang gusto nilang propaganda kasi. Yung objective nila na papaniwalain yung mga mamamayang Pilipino na yung ating Pangulo, adik. Yun ang paulit-ulit nila na sinasabi mga kababayan sa propaganda. Huwag kami... sino sa tingin ninyo ang... sino sa tingin ninyo ang bangag? Mga kababayan, sa itsura pa lang po. Tuloy natin. And then we will say sorry. Give us the evidence. What's the evidence? Hindi naman nakakabawas ang pagkatao mo yun eh. Diba? Pero you continue to like, the reason why I am speaking right... Continue to lie? Madam Witness, since there's no evidence yet, the witness cannot make a conclusion that the accused is already telling a lie. Yan ang pinalalabas nila. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nagsisinungaling sa kanyang kalagayan po. But anyway, mahaba pa siya, mga kababayan. Sa una pa nga lang na mga cross-examination ni Attorney Claire Castro, yung mga statements po ng sinasabing witness, star witness nila, bagsak na po, durog na. Pero ngayon, sabi ko nga, ang Congress na po yung sinisiraan. So I think the Congress should react. Ipatawag itong si Kati Binag para tuldukan ang kanyang paninira una sa ating Pangulo, ngayon sa Kongreso. Mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colosal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colosal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Alban. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na po matao sa amin. Dumami na po yung mga foreigners, so mga taga-Denmark po sila. Di ba? Yan, mga kababayan, yung aming mga pogi na mga, tawag dito, mga clients, umaarte-arte sila.
Ito naman po, mga British tourist sila. Ito, Indian National. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kasukasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos ba? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.